Para daw dito sa inyong General Assembly. Ngayon ako naman po bilang ipinanganak at lumaki ng San Andres Bukid, Maynila, tay. Hindi ba halata, tay, na ako po ay minsang naglalaro dito sa harap ng Holy Family kung saan ako po ay lumaki dito sa Oro A sa Nickel. Sa may Holy Family po, bakalan pa yan nung araw, kaya kapag naghahabulan po kami ng mga kalaro ko, lagi po ako nasusugatan kasi hindi pa naman simentado noon, mga bato-bato pa. E di pag nadapa ako, ay takot na ako lumabas ulit ng bahay kasi nga nagagasgasan po ako. So after gumaling po ng sugat ko, saka lang po ako ulit lalabas. At minsan nabungi po ako dito sa harapan. Nasabi ng mga kalaro ko dito sa ORA, magtapong ka ng ngipin sa bubong. Di ba po, naalala ko yun. Ako naman sabi ko, nawala na nga ako ng ibig, magtapong pa ako ng ngipin sa bubong. Kasi daw kukunin ng daga. Para daw yung daga, tubuan daw ako ng ngipin. Yun po yung pagkakaalala ko kasi po 1 taon ako hindi lumabas ng bahay kasi nga wala po akong ngipin sa harap. Kaya mula po noon, kinalimutan ko na po ang candy at chocolate. Kaya maswerte lang po tayo dahil hindi ako masyadong nahiliga. Ito naman po na ikukwento ko lang nung kabataan ko. Kasi nga po, dahil syempre ipinanganak po ako dito. Isipin po ninyo, kangkungan pa yung estrada. Alam niyo naman dito sa San Andres, andyan sa Rudy Fernandez, Alma Moreno, nandyan. Takbo na yung mga kapitbahay. Extra daw sa pelikula. Kasi nga baka daw mabigyan. Di ako naman po ito, munting bata, tatakbo rin. Kasi sabi ko, sana mag-discover din ako. Para paglaki ko, lumabas ako sa TV, makita ako sa pelikula. Yan po yung mga memories ko po nung ako po ay bata pa. At naalala ko po, tuwing lalabas, sabi ko, ba't kaya ang daming bakal dito? Lagi po may bentahan ng bakal, dyaryo, mga bote, kinikilo po dyan sa may Holy Family po. Kasi dyan po ikinasal lang mga magulang ko sa Holy Family. Naalala ko po yung simbahan na yun. Parang nanibago nga ako kasi parang tumaas masyado yung lupa. Lumiit yung simbahan. Kasi dati parang malawak na malawak po yan eh. Tsaka hindi siya pantay ng lupa. Siyempre habang tumatagal, semento ng semento, nauubos din yung pintuan, nauubos ang bintana kasi lumiliit. Pero ito naman, i-share ko lang kasi baka akalain nyo, hindi po ako taga rito, Diyos ko. Wala pa nga po, di ba sarado pa po yung Sobel? Kasi hanggang Delpan po yan eh, yung mga tirahan dyan, may mga kaibigan pa ako na natamaan nung inopen po yan. Nakita po natin yung kahit pa paano may pagbabago. Pero mas higit po natin kailangan din kasi yung pagbabago para sa ikauunlad po ng buhay natin. At lalo na po sa ating mga senior citizen na dapat meron po tayong nakatutok na programa. Kaya wala naman po sigurong masama kung i-open din po natin ang ating sarili sa ibang tao na sa tingin po natin ay makakapagbigay din ng magandang programa para sa atin. Katulad nga po ng National Commission of Senior Citizen na kung saan ako po ay naging Senior Citizen Advocate. Sabi nga nila, ma'am, bakit ka naging Senior Citizen? Ang bata mo pa. Diyos ko, lahat naman papunta po sa edad. At least ngayon po, habang bata pa po ako at kaya ko pa talagang tumulong, ginagampanan ko po dahil naniniwala ako pagdating ng panahon at naging senior citizen ako, malamang kakailanganin ko rin po ang benepisyo katulad nito. Kaya naman tayo pukpukan. Ayoko naman pong kumilos kung kailang masakit na ang tuhod ko, kubang-kuba na ako, masakit na ang balakang ko, masakit na ang ulo ko, nahihilo na ako. Siguro po right timing lang din po. Kasi nakita po natin ang panahon ng pandemya. Ako po namamalengke sa Dagona Market. Kabisado ko po dyan, saan ako bibili ng gulay, ng baboy. Ibig ko sabihin, nakita ko rin po yung talagang totoong buhay po natin bilang isang magulang. Na kahit natatakot na nga po ako, tay, kaso sabi ng anak ko, mami, ano bang kakainin? Kaya na, sandali lang anak, kasi na-stress ako pag lalabas ako. Baka pagbalik ko, quarantine ka agad ako. Kaya ang ginagawa ko po, nagdadala ako malaking payong. Kahit mas mabigat pa sa akin, nakaganon ako. Di ba, pipila ka sa Dagona, titignan pa yung card mo galing sa barangay. Tapos nung nagka-vaccine card, titignan, nakaganon lang po ako. Ay, iha, laki-laki naman ang payong mo. Diyos ko, ang laki ng espasyong nasa sakop mo. Hindi nila alam, takot na takot din po ako baka mahawa. Kasi nga po, naghihintay din ng pamilya ko sa bahay, na baka pag-uwi ko,
sobrang ligalig ko sa labas, baka naman makapag-uwi ako ng hindi maganda para sa kanila. Ibig ko sabihin, ganun po tayo nangamba para sa ating mga sarili. Kaya naman ito pong ginagawa ko, isang pasasalamat po sa ating Panginoon dahil nalagpasan po natin yung pinakamahirap na sa tingin kong estado natin, na naramdaman po natin. At yun po ay binigyan tayo ng pangalawang buhay. At sa pangalawang buhay po na ito, dapat lamang ibigay po natin yung buong puso natin at pagmamalasakit. Dahil ang gusto po ng Panginoon, magkasama-sama tayo at matupad ang pangarap niya na tayo po ay magmahalan at magtulungan. Kundi kung gusto mo talagang tumulong at gusto mo maglingkod, bababa ka talaga. At syempre, nag-aalala rin po ako para sa aking pagtanda kung sakali na paano kaya pag hindi ko na kaya, saan kaya ako lalapit. So nung nakita ko po yung kagandahan ng pagkakaroon ng tahanan ng mga senior citizen, yung National Commission of Senior Citizen, ito po ay tahanan nyo na. Ibig sabihin, hindi na po kayo maliligaw, hindi na po kayo lalapit kung saan-saan. Kung hindi, kung ano man po ang programa na maibababa sa inyo, ang National Commission of Senior Citizen ang siyang magiging gabay po ninyo para sa inyong programa. At marapat lamang, nung ako po ay sinabihan ni Attorney Franklin M. Quijano na kung pwede po ako makatulong, hindi po siya nagdalawang salita, kundi umaksyon po ako kaagad. Dahil nung nag-food feeding program po ako, nung right after election, alam naman po natin, tumakbo po ako, pero lahat po ng blessing na ibinibigay sa atin ay may dahilan. At isang blessing po ang ibinigay sa akin, yung mamulat ang aking mga mata sa katotohanan, mabuksan ang aking puso at damdamin na makita po ang tunay na kalagayan ng ating mga kababayan. Kaya naman tumulong po ako, pukpukan po ako, nakipaglaban para dito po, para sa inyo. Sabi ko nga po, napaaga rin ang pagiging senior citizen ko sapagkat karamihan po ng aking mga kaibigan ay mga senior citizen na napakagaganda at bata, mas malakas pa sa akin dahil kadalasan maghapon hanggang gabi po ako sa labas. Pero kapag kasama ko po ang mga senior citizen, nahihiya po ako magreklamo, na ako pa ang nahihilo, na ako pa ang nagugutom, na ako pa ang nanginginig ang mga tuhod, samantalang sila very active at willing pang maglingkod para sa inyo. Kaya maraming salamat, Chairman. Napakagandang Chairman ninyo. Naka-lipstick ang Chairman. Yan ay tanda ng pagmamahal para sa inyo. Na lahat ng pula ay ibig sabihin ay pag-ibig at puso para sa inyong lahat. Kaya naman ako po ay narito para lamang kahit paano malaman po natin na tayo po ay isang tao lamang. Hindi naman po tayo magkakalaban kasi ang hangarin lamang po natin ay magkaroon din ng maunlad na buhay. Swerte lamang po tayo sapagkat nakakakain po tayo ng ilang beses sa isang araw. Pero karamihan po ng mga kababayan natin na binababaan ko, talagang hirap na hirap po sa buhay. Kaya sabi ko nga po, siguro ang pera, nagiging mahalaga lang kung merong pinupuntahan na maganda. Dahil isang beses lang po tayo mabubuhay sa mundo, isang beses lang po natin mapapatunayan sa Panginoon na tayo po ay isang tao na talagang maglilingkod. Kaya ang pera ay hindi ko po tinignan at binilang. Kundi gusto ko pong mapunta sa tama, sa tao na kailangan po natin tulungan.